Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Bukod pa doon, kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback. So that's the situation we are facing. Kaya't malala ito. Here's the problem here. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. Yan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Si PBBM, binisita yung Tuba Benguet. Mayroon kasi doong mga projects na naiulat na substandard at saka talagang, sabi nga ni PBBM, useless, walang silbi. Actually, 400 million lahat yun. 400 million. Ang isa doon, yung 364 million, yung rockfall, ay rockshed project. Wala namang mahuhulog din lang sa ilog kasi nandun sa slope. Wala talagang yun. Ang isa pa yung rock netting project, 114 million naman. At alam nyo kung sino palang implementing contractor, sinong contractor? 3K Rock Engineering. Tumakbong congressman ang may-ari nitong 3K Rock Engineering na ito, si Francis Cuyop. Ay itong si Francis Cuyop pala, kapartido ni PBBM doon sa Partido Federal. Aliado pala to ni PBBM. Ha? Yan mga kabunyog ang lumalabas. Anyway, maganda ni rin yan kasi sabi ni PBBM kahit kapartido niya, pag mali, papanagutin. Sana nga, noong August 24, umunta si PBBM sa Tuba Benguet. Sinamahan siya ni Mayor Magalong at nung mayor mismo ng Tuba Benguet. Ang binisita niya doon, yung naiulat na substandard na talagang palpak na mga proyekto sa flood control. Ang isa rockshed, ang tawag nila doon rockshed project. Kasi doon sa matarik na bundok, may kalsada diyan, linagyan nila ng structure. Alam niyo kung magkano ang halaga? Ang halaga noon ay matindi. 360 million. 360 million ang halaga ng project na 'yun. Kaya matindi mga kabunyog, mga kababayan. Itong nangyayari ngayon sa mga projects na ito ng gobyerno. Talagang ayan. And then hindi 360, 264 million pala. Kasi yung isa, 314 million yung rock netting. Itong rockshed na ito, matindi kasi nasa slope nga ng pag guho ng lupa, tatamaan yung rockshed structure na yon, mahuhulog dun sa ilog. Wala ring silbi. Tapos gagastos ka ng 264 million. Ganyan ka-irresponsable yung project na yan. Sabi nga ni PBBM, useless ito. Nagtatapon lang dito ng pera. Tama yung observation niya. Yung isa pa, actually mula pa 2018 yung project na yon, natapos 2019. So panahon pa yan ni Duterte, rock netting. Yung tabi ng bundok, linagyan ng mga net para yung mga bato daw hindi mahulog doon sa at walang tamaan ng mga sasakyan. Maganda yung konsepto pero ang mahal ng costing, talagang daw yun ang corruption. Sabi nga ni PBBM, kilala niya yung nagsusupply ng net na yon. 3,000 lang daw ang halaga noon. Pero pagdating dun sa gobyerno, ang nireflect na presyo ay 12,000. 3,000 lang ang halaga noon, sabi nung kanyang kakilala na supplier noon. Tapos pero pag sa gobyerno, ang nireflect ay 12,000. So imagine niyo nga na. Bunyo, grabe. Kaya lang yun na nga, ang contractor pala na nasa likod nito, itong dalawang ito, yung rockshed
project na 364 million at saka yung rock netting na 144 million, kapartido pala ni PBBM sa Partido Federal. Tumakbong congressman nitong 2025 election si Francis Cuyop. Kalaban yung lawyer na si Solomon Chunggalao. Ay tinalo yung partido ni PBBM. Pero maganda naman at kahit kapartido ni PBBM talagang pa rin. In-inspection pa rin ni PBBM at in-expose niya na ito useless, walang silbi to. Kaya lang yun ang lumabas. Ito pa lang si Francis Cuyop na tumakbong congressman kapartido ni PBBM sa Partido Federal ay may-ari nung 3K Rock Engineering. Ito ang may-ari ng construction company na yon. Yung construction company na yan na 3K Rock Engineering, yan yung nakakuha nung 400 million na kontrata na yan. Ang una, nung 2018 to 2019, yung rock netting, 114 million. Plus ito, na rock shed, itong rock shed, 264 million. Nung July 2025, nasira yung yung base. Halos mahuhulog na yung yung rock shed na yon. Kaya walang silbi. Pag nahulog na yon, wala na. Para ka nagtapon nga naman ng pera. Ngayon, pwedeng isaayos yun na mahuhold, pero gagastos na naman daw ng 500 million. Grabe. Grabe mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ngayon, si Magalong pumunta doon kasama ni PBBM. O kaya may mga lumalabas ng bakit sinaba doon si Magalong? Na ba? Baka naiisipan na si Magalong gagawing DPWH secretary. Mayroon ganong mga bali-balita eh. Anyway, hindi natin alam. Pero yan mga kabunyog, yan yung isang controversial na ngayon, yung project na yan sa Tuba Benguet. Dalawa, rock shed, 264 million at rock netting na 114 million. At ang kontraktor, kapartido ni PBBM. Tumakbong congressman na talo nga lang. Anyway, okay din kasi sabi ni PBBM kahit kapartido niya, pag mali ang project o kaya defective, hindi niya papalampasin. Okay, at least maganda, nakita natin dito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.